Sige, sige, Ma'am Strobe. Thank you, Gid. Good morning, good morning everyone. Welcome gid sa aton subong nga aga sa aton nga morning prayer no with Bible sharing and devotion per subong is a special week, 2 weeks no of celebrating before celebrating our uh, um, third year anniversary sa aton nga RCCM Jesus My Redeemer. So welcome gid kamo no sa aton subong nga aga sa mga listeners kag sa aton nga YouTube channel kag sa aton Facebook page. Kag sa kung may ara na live no, welcome gid and good morning sa inyo tanan. So ang topic ko nga pag-share or ano sa inyo, ihatag sa inyo subong nga aga is makita siya sa Mark chapter 9 verses 43 to 48. Mark chapter 9 verses 43 to 48. Nga gintiguluhan ko siya nga cut it off. So pagabasahon ko aton nga verse no subong nga aga. So makita ini siya sa Mark chapter 9 verses 43 to 48 nga nagasiling kunang imo kamot amo ang kabangdanan sang imo pagpakasala ut daina. Mas maayo pa nga isa lang ang imo kamot pero may kabuhi ka nga wala sing katapusan. Sang sa duwa imo kamot pero makadto ka man lang sa impyerno. Ang kalayo didto hindi gid mapatay. Kung imo tiil amo ang kabangdanan sang imo pagpakasala ut daina. Mas maayo pa nga isa lang ang imo tiil pero may kabuhi ka nga wala sing katapusan. Sang sa duwa ang imo tiil pero ipilak ka sa impyerno. Kag kun ang imo mata ang kabangdanan sang imo pagpakasala ut lukata ina. Mas maayo pa nga isa lang ang imo mata pero masakop ka sa paghari sang Dios sang sa duwa ang imo mata pero ipilak ka sa impyerno. Ang mga ulo didto wala sing kamatayon kag ang kalayo wala nagakapatay. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things on earth will grow strange. Leave him in the light of his glory and grace. Dear Father in heaven, we would like to thank you, dear Lord, for guiding us throughout the night, for protecting us from any possible harms and dangers. Thank you for keeping us safe, and thank you for waking us up, for giving us a new day, a new life that you've added into our lives. And Lord, thank you for gathering us once again to worship you and to glorify thy name. Thank you, dear Lord, for giving us a new life. Kag Lord, mag-start kami sa amon nga morning prayer with devotion. Please send your Holy Spirit and Holy Angels sa amon, dear Lord, para matun-an gid namon, dear Lord, ang imo nga pulong subong nga aga nga makaintindihan namon kag
share man dear Lord sa amon nga isikatawo kag especially dear Lord sa akon nga ako share sang imo nga pulong, please send your Holy Spirit and Holy angels through my mouth and through my mind dear Lord. So Lord, please bless us this day and at this moment, and thank you, dear Lord, for everything. Thank you for hearing and answering our prayers together with the forgiveness of all our sins. In Jesus' name I pray. Amen. So, cut it off. Ang title sang akon nga pag-share sa inyo subong aga, no? So, Mark 9, chapter 43 to 48. Mabudlay ni nga verse, no? Kay, it's reminder or a warning gid sa aton tanan, no? Nga gid sang Ginoo sa aton nga about siya sa hell kag sa heaven nga ginawarningan kita sang Ginoo diri nga about pala sang aton nga sa iya nga judgment time. Sin, sala, and leading others to sin must be avoided at all costs. Being God's pure people is really important. So Jesus uses very powerful words in imagery to drive his point home forcefully. Sin and causing others to sin must matter tremendously to us because they definitely have no place in our lives. So diri no nga ginaano gid sa aton nga wala gid sang lugar ang sala sa aton nga kabuhi. So what kind of personality do you think Jesus had while he was on earth? It is interesting to see the way that people portray him in movies and such. So ano kuno nga personality no sang ni Jesus kuno nga while ari diri siya sa earth. So sometimes I think they make him out to be more one-dimensional than he really was. Yes, he was peaceful and loving. He protected the woman caught in adultery from being stoned. Ang about ni siya sa babae bala nga nagapanglalaki nga gin-judge siya kag ibatuhon bala pagabatuhon siya nga nga ambot kung mapatay gid man siya, or sa John chapter makita ini sa John chapter 8 verses 3 to 7. So hambal ni sa Ginoo sa ila no sa mga gaplano bala nga pagabatuhon siya, hambal niya sige ang mga wala sala amo nang magabato sa iya. Pero ano natabo, nagpulungko man sila kag wala man nila ginbato ang babayi. So it means may mga sala man sila. He healed many. So nag-ayo si Jesus no sa mga damo sang ari diri siya sa earth. So he spent time with people that others would have ignored or judged unfairly. Parihas man isa natabo sa mga tao to no sa temple nga ano ni siya sa makita ini sa Matthew chapter 21 verse 12 nga gintabog no sang Ginoo ang mga gabaligya, mga gapamaligya, mga gabakal kay syempre ang temple is sacred, it's holy. So hindi gid gusto sang Ginoo nga mga ang tao dito sa sulod sang temple nagapamaligya kag nagapamakal. So he called the Pharisees hypocrites. Mga amo ni siyang ginpakamalaot sang Dios no ang ila pagka-hipokrito sa mga Pharisees. Makita ini sa Matthew chapter 23 verses 13 to 29. He didn't back down from a debate. Wala man siya
bato gid ang Ginoo sa debate, no? He must have been an excellent public speaker because crowds would follow him and go without food just to listen to his words. Amo ni siya ang ginpakaon ni Jesus ang 5,000 nga mga katawhan, you know? Amo ni makita ini sa Matthew chapter 14 verses 13 to 21. So he didn't always speak in simple declarative sentences either. He spoke in parables and used other literary devices such as hyperbole. One example of Jesus' use of hyperbole is found in Mark chapter 9 verses 43 to 48. Amo ni siya aton nga verso po nga aga. So he is speaking to the 12 disciples, those who would be charged with the task of spreading the gospel to the rest of the world. Just before this passage, Jesus had rebuked them for arguing about who was the greatest. So diri sa Mark chapter 9, 33 to 35, amo ni siyang ginaayo ni Jesus ang apa. And then he went on to explain what was really important. In these verses, he tells them that it would be better for them to cut off an arm or a leg or pluck out an eye if it caused them to sin. I assure you, he didn't mean that literally. If he had, we would all be hopping around on one foot. Ayawan, kita mataking-king, kita no, kay utdo naton nga tiil mo, hindi na balance. So, balancing with one arm and going in circles because we could only see out of one side of our head. For we have all sinned and fallen short of the glory of God. So, Romans 3:23, so no, Jesus most certainly believed in the forgiveness of sins. Sa gapati, itong Ginoo no nga may ara, itong kapatawaran ang sala. So not long before this, he had also explained that sin comes not from outside a person, but from the heart. The answer to changing your heart is to allow Jesus to transform you. So, diri gin-explain no nga ang sala ko no, wala nagahalin sa aton nga outside sa aton balang ginaobra, pero it's sa aton nga mga tagipusoon dira nagahalin ang sala. So the answer to changing your heart is to allow Jesus to transform you. So amo na siya ang i-allow tagid ang Ginoo nga magasulod sa aton nga tagipusoon para syempre kita hindi kita matemp or mag-obra sang mga sala. So why did Jesus suggest cutting off limbs? By this time, Jesus was used to bring things down to the basics for his disciples, but he still wanted to emphasize the seriousness of his point. And his point was that eternal life with Christ was so much more valuable than any temporal pleasure we could be lured into. We have a choice to make between what we see as valuable or enjoyable on this earth and following Jesus. He wanted his disciples and us to know that whatever suffering we have to endure for his sake now is temporary, and it will be worth it. So in Mark chapter 8 verse 35, Jesus told the disciples along with the crowd that they must deny themselves in order to follow him, that if they are willing to forfeit their life for his sake, they would save it. If we are not willing to deny ourselves and our earthly desires for his sake, if we choose the world instead of him, we will be exchanging those small pleasures for eternal suffering. That's important news, and it is worth a little hyperbole. So, diri no nga dapat nang maga-decide kita sang may ara kita nga choices, no? So, kita maga-decide kung valuable or enjoyable ang aton nga pagstay diri sa kalibutan. Kag dapat we should follow gid Jesus, no? Kay para whatever suffering ko, no, kung ano man lang ang mga ginasuffer ta diri sa kalibutan,
So, ano lang na siya, temporary, hindi na siya permanent. Pero sa katapusan nga magaabot ang Ginoo, no, worth it man nga makaangkon kita sa kabuhi nga walay sing katapusan. Jesus' words about an unclear sin committed by a concrete body part parallels how scholars at that time spoke of concrete sins committed by an abstract body part such as the heart. In Jesus' manner of speaking, the emphasis is placed on the choice, the action, and the responsibility of the perpetrator. The hand is a metaphor for the way in which the heart may lead the person to do something sinful. So, kamot, no? Kamot gid. Amo na siya ang way nga makalid sa aton sa ang heart nga makalid sa person nga to do something sinful. The transition from Jesus' warning about causing others to sin in verse 42 is not as abrupt as it appears, just as our heart may cause our hand to commit a sinful act. So it may cause a child or a younger Christian to commit a sinful act. Both require that we take serious steps to prevent our hearts from sinning. To enter life doesn't refer to being born, as hell means eternal punishment. Life means eternal paradise for those who are saved by Christ. So, no, kung enter life, hindi ni siya gina-refer siya sa being born nga bago tao, no? Pero, parehas man sa hell, it means nga eternal punishment siya. Ang kabuhi iya is eternal paradise for those who are saved by Christ. So, Jesus isn't giving a detailed description of eternity here. So, like in Matthew chapter 5, he's illustrating how impossible it is to keep from sinning. Our resurrected bodies will not reflect the hardships we experience in this life. Paul describes our new bodies as imperishable, glorified, and empowered. Jesus continued these strong warnings as he made clear to his followers that the demands of discipleship were great. Jesus told them to cut off an arm or a leg or tear out an eye if it was a cause of sin. These were all exaggerations Jesus made to communicate how serious dealing with sin had to be. The literal cutting off of a hand could never save from the danger of hell because sin comes from the heart, not from the hand. So, subong no, ang na-experiensyahan tang nga kainit, no? Grabe siya. Nga, ara ba lang nga daw, hindi ka mapakali, kundiin ka makadto, kundiin ka manago, nga hindi ka bala mainitan or mapaangan. So, ang iba, no, kakadto sa mall, kakadto sa, kundiin lang ang mabugnaw, bala, nga makapangalo-halo, pero kung kita gani nga i-judge na kita sa Ginoo, no, sa katapusan, daw mahinulsol kagid, no, kung nakasala kagid man bala, daw magahinulsol kagid nga bao eternal hell didto ya wala gakapatay ang kalayo anon kagid, no, bali ma-experience mo gid ang hell nga ginatawag nga ang kalayo wala gakapatay, ang ulod gani wala gakapatay, no, pero ginaano siya sa kalayo, tupok ginaano siya sa kalayo, no. So kita ang the warning gini sa aton nga ang hell is eternal hell, ang kalayo wala kakapatay. So dapat kita nga ari kita diri sa earth nga sinful, no, ang world ibutang tagid sa aton, tagipusoon kay sa aton nga mind nga
hindi kita dapat think twice kita no para hindi kita magkasala nga kung may i-share kita sa aton nga mga isikatawo, i-share tagid ang pulong sa Ginoo kay hindi basta-basta ang hell nga ginatawag ang impyerno no nga ma-experience ta diri pa lang gani nga init-init ta sa aton nga gina-experience bong El Nino ni ang init daw maano na ta ano pa yan kung ara kita sa impyerno no. So dapat aton focus is kay Jesus Christ, magsaligid kita kag maging faithful kay para sa end maka-face kita sa iya face to face no sa langit nga giprepararya sa aton. So muna nga ang gina-experience ta subo nga kainit ni daw ano lang ni daw kamalingking lang ni sang sang impyerno nga ginatawag no. At least no naka-experience kita sang init-init diri sa kalibutan. Amo na guro nga may El Nino nga para ma-experiencehan ang kainit para ma-remind kita nga hindi kita magpakasala kay mas more than pa ina ang kainit nga gina-experience ta sa hell nga ginatawag sa impyerno nga ginatawag no. So Jesus is specifically talking about being loving and unkind to others. If there is anything unloving and unkind enough, we must allow God to cut it down to our lives to ensure us that it doesn't separate us from God so that we lose our eternal life. There is a spiritual challenge in Jesus, very confronting teaching here, and here it is. The question is, what are you prepared to sacrifice for Christ? Your time, your energy, your money, your reputation. Are you letting anything stand in the way between you and Jesus? If you are, Jesus is saying, it's time to let it go. So, amo lang ng ako nga ma-share sa inyo sa bunga aga, no? So, ang pagaliwaton ko naman ang aton nga verse nga gintakol ko sa bunga aga. So, ini makita siya sa Mark chapter 9 verses 43 to 48. Nga nagasiling, kung nang imo kamot, amo ang kabangdanan sang imo pagpakasala, ot daina. Mas maayo pa nga isa lang ang imo kamot, pero may kabuhi ka nga wala sing katapusan. Sang sa duwa imo kamot, pero makadto ka man lang sa impyerno. Ang kalayo dito, hindi gin mapatay. Kung imo tiil, amo ang kabangdanan sang imo pagpakasala, ot daina. Mas maayo pa nga isa lang ang imo tiil, pero may kabuhi ka nga wala sing katapusan. Sang sa duwa ang imo tiil, pero ipilak ka sa impyerno. Kag ko ng imo mata, amo ang kabangdanan sang imo pagpakasala, lokata ina. Mas maayo pa nga isa lang ang imo mata, pero nasakop ka sa paghari sang Dios. Sang sa duwa ang imo mata, pero ipilak ka sa impyerno. Ang mga ulo didto wala sing kamatayon, kag ang kalayo wala nagakapatay. So, dapat no, mag-let go na kita, i-cut off ta na ang mga diri sa kalibutan, kung ano madang mga matempt kita, i-cut off ta na, hindi ta na pag-idayunon. Dapat mag-think twice kita, no? So, amo na, magsaligid kita sa Ginoo, kag mag-focus na kita sa iya nga gi-prepare sa aton nga ginarian sa langit, no? Para ang focus ta is beautiful, ang gin-prepare gid sa aton sa Ginoo nga love gid kita sa Ginoo, no? Na hindi kita yamakadto sa impyerno. So, once again, good morning. Kag magakanta lang ko closing song, kag maga-pray man ako after sang song.
kag ma-end na tada yun. So, once again, good morning. Wait lang gid kay i-prepare ko lang ang song pag-share ko. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o sa pansarili lamang? Saan ka pa tutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ika'y naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Buhay mo'y madaling tungo sa kaligtasan, nang kamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlangan pawiin mo ngayon. Huwag kang magpaligaw, huwag kang magalinlangan. Pinto ng iyong puso ay buksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Let's pray. Dear Father in heaven, we would like to thank you, dear Lord, for the wonderful day that you have given us, for this wonderful moment that I could share, dear Lord, your words, dear Lord, and your warnings to us. So, Lord, please, thank you for the lesson, dear Lord, that you have bestowed upon us today. Nga dapat, dear Lord, mag-focus lang kami sa imo, dear Lord,
maga-focus kami sang imo nga ginarian sa langit nga gin-prepare sa amon nga hindi kami dear Lord nga isa na ni ka warning dear Lord nga nga i-cut it off ginamon i-cut off namon tanan-tanan nga mga sinful diri sa kalibutan. So Lord, please keep it in our hearts and minds so that we can apply it to our daily lives and share it to others. Lord, ginapray ko ang amon nga ministry na magapadayon pag dear Lord sa pag-share sa imong nga pulong, ikaw gid magahatag sa tanan nga controllers sang knowledge and wisdom, Holy Spirit and Holy Angels nga pagapadayon kami dear Lord sa pag-share sa imong nga pulong. And i-bless mo man dear Lord ang mga the silent monitors, mga sa ara man sila sa ilang mga balay or sa mobile man sila dear Lord, or ang mga gapalamati sa aton nga YouTube channel Jesus My Redeemer kag sa aton nga Facebook live. Kag dear Lord, ikaw gid dear Lord maga-bless sa tanan-tanan nga gapalamati dear Lord. And i-bless mo man sila sa tagsa-tagsa nila nga mga family. And Lord, bless mo man ang upcoming namon nga final event sa amon nga anniversary. Ikaw gid dear Lord hatag sa mayo nga panahon nga maging successful man ang amon nga 3rd year anniversary kag ikaw man dear Lord mga bless sa mga controllers nga magapadayon pa nga mag-share sa imo nga pulong dear Lord until next week. Ikaw gid maga-bless sa ila kag send sa Holy Angels kag Holy Spirit sa ila dear Lord. Kag ang ari diri sa mga frequency sa mga silent monitors sa Facebook live sa Jesus My Redeemer YouTube channel, ikaw gid dear Lord maga-bless sa ila, ga-represent sa ila sa each family. Ikaw gid magahatag sa amon sang good health and strength, knowledge and wisdom. Kay ikaw gid dear Lord provide man dear Lord sa amon nga mga needs. And bless mo man dear Lord ang mga malasakit sa ila man balay or sa ospital. Ikaw man dear Lord magahaplas ang balaan nga lana sa ila dear Lord nga magaayo sila kag maga-serve naman balik sa imo kag makabulig man sila sa ila mga family. Bless mo man dear Lord ang government official from the president up to the barangay official nga gaan mo sila sang knowledge and wisdom para makahatag sang rules and regulations and protocols. And bless mo man dear Lord ang mga may work subong adlaw, ikaw gid magahatag sang good health and strength, knowledge and wisdom nga kag ikaw gid magaguide sa amon dear Lord nga mag-aabot kami sa amon nga workplace nga safe kag makapuli man kami dear Lord nga safe karon. And bless mo man ang mga may clinic subong adlaw, ikaw gid maghatag sa mga madamong nga client subong adlaw kag sa masunod pa kag ikaw gid hatag sila sang good health and strength. And bless mo man dear Lord ang mga therapists, ikaw gid magahatag sila sang good health and strength, knowledge and wisdom kag magahatag sila sang strength gid dear Lord no nga magahatag sila sang comfort sa ilang mga clients. And Lord, bless mo man kami subong adlaw nga tani dear Lord hindi na gid dear Lord ang temperature hindi na gid sa maging mataas dear Lord nga para obra man kami matapos namon mga lobraho namon nga successful subong adlaw. And Lord, please be our leader and please fill us with your love this day. Thank you, dear Lord, for everything. Thank you for hearing and answering our prayers, together with the forgiveness of all our sins. In Jesus' name I pray. Amen. Amen, amen, amen. 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 So good morning, everyone. Back to our normal modulation. Good morning, God bless, and keep safe, everyone. Thank you, Control. Melon. Mami nga nga. Thank you, Control, sa imo nga gin-share sa sini nga aga. Thank you, Ma'am Strob. Good morning, Sir Micro, Ma'am Strob Melon, kay sa tanan-tanan, good morning. Mama, ano lang ko, ma'am, sa picture, bala ma'am, send lang sa messenger ko, ma'am. Ay, oo, gali mo. Sige, ma'am, duga ka, busy, gid abi, Sige, mama.
Yo. Ari lang din, ano ko lang, ma-send lang sa messenger. Thank you, Gid. With the radio na, ma'am, no? Or wala man? Depende mo na. Pwede man, depende sa inyo, ma'am, kung kung may radio or ano. Ah, sige, sige. Okay, ma'am. Karon, mama, i-send lang naman. Thank you, Gid. Magandang umaga. Mauta, mauta. Sige, ma'am. Mahaw sa Diyo. Kita mo lang na pamahaw ko. Takot.